Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines. Maupo tayo. His Excellency Archbishop Giuseppe Pinto, Executive Secretary Paquito Ochoa, members of the Cabinet present, Congresswoman Amy Calixto Rubiano, Mayor Tony Calixto, General Leonardo Ereberio, Lieutenant General Jeffrey Delgado, Lieutenant General Eduardo Anyo, Vice Admiral Cesar Tacad, Police Director General Ricardo Marquez, General Manager Jose Angel Honrado, fellow workers of government, mga minamahal ko po kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Lilipid tayo ngayon patungong Paris, France upang dumalo sa mga pagtitipon ukol sa mga hamon ng climate change. Sa Conference of the Parties o COP21, ibabahagi natin sa ibang mga bansa ang ating karanasan sa pagharap at pagbagon sa matinding kalamidad. Sa Climate Vulnerable Forum naman po, magsisilbi tayong kinatawan ng mga bansang pangunahing naapektuhan ng dumadalas at lumalakas na bugso ng kalamidad na dulot ng pagbabago sa klima. Noong nga pong taong 2009, nagkaroon ng pagsisikap sa Copenhagen, Denmark na itaguyod ang makatarungang obligasyon ng mga bansa sa pagbabawas ng kanilang greenhouse gas emissions. Nabigo pong makabuo ng konsensus sa naturong konferensya. Magandang pagkakataon po ang mga pagtitipon sa Paris upang muling humakbang at idiin ang halaga ng pagkakaisa ukol sa climate change. Kaisa natin sa prinsipyo ito si Pangulong François Hollande ng France. Nung bumisita siya sa ating bansa nitong Pebrero, katuwang natin siya sa paglulunsad ng Manila Call to Action on Climate Change. Sa pagtungo naman natin sa France, ipapaabot natin ang ating pakikidalamhati sa kanilang mamamayan sa karumal-dumal na pangyayari sa kanilang bansa kamakailan lang. Nakikisa po tayo sa kanila sa pagkondena sa ganitong karahasan na dulot ng pansariling interes na masasamang elemento. Habang nasa France, makikipag-usap din tayo sa mga kilalang kumpanya doon. Taas noon natin ipagmamalaki ang mga mas maliwalas ng pagnenegosyo sa ating bansa. Sa paghikayat natin sa kanilang mamuhunan at magpalawak na negosyo dito sa Pilipinas, mas dumadami ang nalilikhang pagkakataon para sa ating mga kababayan. Sunod naman po, tayong tutulak sa Rome, Italy upang makipagpulong sa kanilang mga pinuno na sina Pangulong Sergio Mattarella at Prime Minister Matteo Renzi. Lalagda po tayo doon na makasundong lalo magpapabuti sa kabuhayan ng ating mamamayan. Siyempre, hindi natin palalampasin ang pagkakataong makasalamuhan doon ang ating Filipino community. Kakamustahin natin sila, alamin ang kanilang mga pangangailangan upang agaran din itong matugunan. Pupunta din po ang ating delegasyon sa Vatican City. Sasaksayan natin doon ang pagbindisyon sa imahe ng mahal na Birhen ng Peña Francia. Dadalaw rin po tayo kay Pope Francis upang ipaabot ang ating mga panalangin para sa bansa at sa ating mga kababayan na alam nating malapit sa kanyang puso. Gaya na lagi, lulubusin natin ang pagkakataon para masagad ang benepisyo ng biyaheng ito para sa mga Pilipino. Ihahayag natin sa mundo ang transformasyong nagaganap sa ating bansa at ang kakayahan nating makipagtulungan upang matupad ang ating kolektibong hangarin. Sama-sama po natin itaguyod ang isang lipunang tinutugunan ng mga problema upang hindi na ito maipamana sa mga susunod sa atin. Patuloy po tayong magambagan at magmalasakit. Isabuhay natin ang diwa ng pagkakaisa at ang pagtaak sa isang landas tungo sa mas ligtas at mas masaganang kinabukasan. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo.